Hello people! Ramadan Day 15. Tandaan yung boses natin na tulog na yung kasama ko. Nagpagawa si amo uli ng kalia for today. Dadalhin niya doon sa kapatid ng amo kong lalaki. Doon sila kakain. Ang recipe nito, marami na tayong uploads nung nakarang araw. Kailan lang yun. Gumawa din tayo nito. Hatog naman yung palaman pero the same pa rin yung recipe. Nag-upload din ako ng recipe nun. Pero anyway, pag kailangan nyo, bukas na lang siguro ko ma-post yung recipe nito or written recipe, okay? Sobrang late na talaga. Kailangan ko lang tong ihabol mag-upload ngayon. After na mix, palsahin natin to na 1 hour until mag-double yung size. Kaso lang, kahapon until now, sobrang lamig dito. Kaya tingnan nyo, medyo ano pa lang siya, nag-umpisa pa lang siyang mag-alsa. So, kalahati pa sana. More 30 minutes pa sana. Kaso lang wala na akong oras, kaya ang ginawa ko, minuldi ko na lang siya, bahala na. Pero at least, hindi naman ako nabahala kasi laban and yogurt naman yung liquid ingredients dyan. Kaya talagang panalo pagka ganyan. Malambot pa din yan. Pero nakaalsa naman siya ng maayos din. After nyan kasi meron pa akong 1 hour after nyan na namuldi. So nakaalsa pa rin siya at least. So yung palaman natin kasi ito yung kalia or sweets nila. So ang palaman natin ay kiri cheese. Masarap tong cheese na to lalo na dito sa kalia na to. Yung amo kong babae, sunod-sunod na ang pagpapagawa nito. Nakailang kalia and mini hotdog bread na ba tayo for this week. Buti na lang, meron tayong electric mixer. Hindi masyadong masakit sa balik. After nalagyan natin ng cheese yan, papaalsahin natin yan ng 1 hour and then ibabrush natin yan with milk. Yung milk dyan, 1 tablespoon lang yan na powdered milk. Tapos, konting tubig para creamy talaga siya. Tapos, ibabrush natin yan and maglagay tayo ng maraming sesame seeds. Mas marami, mas masarap kasi mabango. Binay ko yan ng 400 degrees Fahrenheit ng 20 minutes. Ngayon, ang paglulutuan ko ng iftar ay yung 3 men na nasa labas na binibigyan ni amo. Kasi nga, mag-iftar yung mga amo doon sa kapatid ng amo kong lalaki. At dahil sa pinamigay ni amo kagabi yung whole wheat soup, dinamihan ko pa naman sana yun ng gawa. Mga 3 days nilang kain yun. Dahil sa binigay niya sa kapatid niya, wala kaming soup ngayon para sa men. Sabi niya, mag-isip daw ako ng soup na something easy. So, buti na lang, meron tayong Maggi chicken soup noodles. Madali lang yun. Nagsaradid lang ako ng carrots at yung pakuluan. Yun na yun. And then, sa kanilang main dish, gumawa ako ng Chinese noodles. Ganito kasi yung nangyari. Sabi ni amo, magluto daw ako ng something easy para sa 3 men. Sabi ko, magluto naman ako ng lunch para namin ni Belle. So, yun na lang din yung pagkain. Nagisa lang ako ng bawang, sibuyas, and chicken breast. And naglagay ako ng mga 1 tablespoon yun na dark soy sauce. Mga 3 tablespoon na kikuman, yung regular soy sauce. Tapos, yung oyster sauce dyan, mga 3 tablespoon. Lagay ako ng dark soy sauce para maganda yung kulay ng ating noodles. Tapos, bales ko yung paglagay ng kikuman soy sauce dyan. Kasi 'di ba ako lang ba yung nakapansin yung kikuman maalat talaga siya. Ako ng mga 1 tablespoon ng sugar and tubig. Konti lang na tubig para hindi malapsa. And for today, yung ating Chinese noodles, gumamit tayo ng spaghetti pasta. Kulong-kulo na yung ating Maggi chicken soup. Okay na yan. Nung naluto na yung ating chicken, tama na yung timpla. Medyo may pagka namis ng konti to kasi nag-add ako ng 1 tablespoon ng sugar para balanse yung lasa. Tapos, in-add ko na yung carrots, bell pepper, and zucchini. Naluto na pala yung ating kalia dito, kaya sinet aside ko muna yan. Pinagpatuloy ko yung ating noodles. And yung ating noodles, ang sekreto talaga pagka spaghetti pasta yung gamitin natin, hindi dapat i-overcook. Kasi kahit masarap yung mga sangkap natin dyan, yung mga sauce, wala na. Hindi na talaga yan maganda yung outcome pagka na-overcook mo yung pasta. Kaya dapat sarapan nyo yung pasta na pag al dente lang talaga dapat. Then, in-add ko na din yung ating cabbage. Yung cabbage yan, masarap kainin dahil half cooked. Supposed to be, ito yung lunch namin ni Belle. So, dapat early ko tong naluto. So, naisip ko yung 3 men, mas masarap to na ibigay sa kanila na fresh. Kaya yung ginawa namin ni Belle, yung lunch, kinain namin yung mga tira-tira, mga konti. May mga bamya, basta may mga konti pa sa fridge na mga ulam. Yun yung kinain namin. At least maubos yun. Tapos ito na yung magiging dinner din namin. Plus, ito din yung pagkain ng mga men. And fresh pa namin mabigay sa kanila. Masarap din sa pakiramdam. Kahit hindi akong gumastos nito, masarap din sa pakiramdam na
Nakapagbigay ka ng pagkain na mainit, fresh, at masarap para sa kanilang break ng fasting. O diba? Tapos, wala pa silang pamilya kasama. Kasi nandito lang sila sa gilid ng building kung saan sila nagtatrabaho. Meron silang maliit na bahay, something ganun. Tapos doon lang sila, wala silang pamilya, ganun. Kaya yung medyo sa kanila. Kaya kung ano yung pagkain nila, yun din yung ibibigay. Kasabay ng pagbigay ng pagkain, yun din yung oras na kailangan ready na tong kaliya na to para aalis yung mga amo. Kaya naman nung naluto na yung noodles, nahalo ko na, binalikan ko na tong kaliya para lagyan ng honey. Kung saan na yung mga amo ko kumakain sa mga bahay, kung saan sila imbitado. Dala-dala niya to o di kaya yung cream caramel. Bukas, family day dahil Thursday, gagawa naman daw ako ng cream caramel o diba? Pero okay lang naman yun. Masaya nga ako na ganyan yung mga amo ko. Parang binandigra nila yung mga pagkain na meron dito sa bahay. So after ko na ready yung kaliya, sinunod ko na agad tong pagkain ng 3 men na workers. So nilagyan na natin yan ng noodles. O diba, ang fresh ng ating noodles. Tapos, yung sambusa dyan, hindi na ako nagprito. Nilagay na lang namin sa air fryer yan para madali. And si Bel na yung nag-asikaso nung sambusa na yan. So, yung sambusa, tagdadalawa naman din sila. Tapos ito, sakto talaga yung mainit na pagkain dahil super lamig ngayon at mula kahapon hanggang ngayon, sobrang lamig dito sa Riyadh. Ewan ko ba, parang 2 weeks na parang summer feels dito and biglang bumalik yung winter feels. Yung juice pala nila dito is yung tang. Ito naman, ito yung para sa driver. Bali, ihahatid muna niya yung pagkain na yun para sa 3 men and pagbalik niya, isulit niya yung tray na pinaglagyan. Sa kanya dadalhin yung pagkain niya. Kasi sabi ni Amo, sa tuwing magbigay ng pagkain sa 3 men, meron din dapat yung taga-maneho namin. Aside nito sa mga ginagawa ko, nagbe-bake pa ako dyan ng ciabatta. So masarap yan i-pair ng ating Chinese noodles. Shout out sa inyo. Kain tayo. Kain tayo. Dinner. Pansit. At ciabatta. Mga vlogger ba? Sa likuran yung phone. Man tayo. Harap. Tradisyon si ate, masarap talaga to pag bihon to eh. Di ba sila pwede sabihin tayo? Ay, tao ba? Kaya kainan. Nga pala yung mga men. Yung may 3 men. Intindi niya yung 2 women. Mamili kasi ako. It's either pagpilitan natin yung gusto nating pagkain or dalawa yung lulutuin ko. Magluto ako para sa men. Hindi ako ba? Bukas kaya. Tatay bakal. Tapaw na naman yun dito. Baka adas na naman. Damso. 15 days na ba tayo ngayon? Damsok pa rin. Hindi na bago yun ah. Broccoli soup naman.